afternoon pala guys, andito tayo sa ating nabiling lupa kasi nga ipapakita ko sa inyo kung kumusta na ba yung update sa ating pinatayo na kubo dito using bamboo, and also yung mga pinapaputol natin last time. Bagong araw, bagong vlog at kwento, samahan nyo ako, let's go! So ayan, ito na pala yung aming pinatayong kubo dito para sa ating materials next time kung may pera na tayo pang bili or pang pa-start ng ating dream house. Talaga yung mga materials, ayan. As you can see, medyo malaki talaga siya. Ano guys, size ani? 12 by 12? 12 by 12 at 12 by 10 siguro. 12, marag 12 boy. Ayan. So ito pala yung mga pinapaputol namin na kahoy last time. Kung ma-remember nyo sa video ko, ayan, sobrang tibay nito. And ito yung mga haligi, yan, makikita nyo, sobrang lalaki talaga. And maganda din to para matibay siya lagyan, and also malakas din kasi yung mga hangin dito, kaya kinailangan mo talaga ng mga matitibay na kahoy. Yan. So bali di pa pala nila natapos malagyan ng atip. Baka bukas ko ng hapon. Yeah, kasi nga wala na silang time kasi paggabi na rin, and ito lang yung nagawa nila. Bali ilang araw na ba ito nag-start? So bali 2 araw na pala ito na napatayo. Ayan. Malapit na siyang matapos. Atip na lang yung kulang, tsaka yung mga unsay na din kanang parang upuan. Also lalagyan din namin siya ng upuan. Hindi na yung paglagay ng upuan, ganun. Ayan, di ba? And kung makikita niyo, sobrang ganda talaga ng view dito. Ayan. Yan yung mga kapitbahay namin. And paghapon na, ayan yung makikita mo na view. Lalo na pag natanggal na tong mga sugarcane or mga tubo, mas gaganda pa talaga to tingnan. Kasi yung yung pananaw mo, Diretso? Yeah, walang mga harang ganun. Ayan, di ba? Wow. Sobrang ganda ng ating kubo. Pero mas maganda siguro kung may bahay na tayong pangpatayo or may pera na tayo pangpatayo ng ating dream house. Yeah, pero at least, di ba, nakapag-start na tayo kahit papano. Di pa talaga namin sure kailan kami makabili ng mga materialis para sa aming dream house kasi nga di pa rin kami naka-harvest ng niyog sa sobrang mura kasi ng kilo dito sa amin. Kaya ayan, di pa muna namin siya hinarvest. Pero at least, di ba, may kubo na tayo dito using bamboo, and pag may ipon na tayo, makabili na tayo ng mga materialis, and syempre dito na natin siya ilalagay, di ba? Pero okay lang, basta patuloy lang kaming mag-iipon, magsisikap at mangarap para sa ating dream house. And also, kunti lang kasi yung sahod ko dito sa YouTube, pero okay lang din. So, bali ito palang lupa na nabili namin is 180 square meter. So, medyo malaki talaga siya. Yan. Mula dito, ito, makikita nyo tong stick na pinatayo from here hanggang doon. Ayan. And ganun lang kalaki yung ating kubo. So, medyo malaki pa talaga yung space dito. And, bali yung plano pala namin is dito kami magpapatayo ng aming dream house. Yeah. So I hope makapagpa-start na tayo. I'm so excited na talaga na lumipat dito or tumira dito kasi nga sobrang ganda ng view. And also di rin gaano maraming bahay dito, so di talaga maingay dito. Ayan. And malapit lang pala kami sa kalsada or sa road. Ayan. So I hope mapaayos na din tong daan namin dito para naman pagbaba ni Papa ng motor, di ba? Or pag sakay niya ng motor, malapit na lang. And may puno kami ng biyabas dito. Ayan, oh. May mga bunga din kaso di pa hinog. Ayan. Di pa yan hinog. Yan, ang dami niyang bunga. And di rin siya gaano mataas, diba? Maliit lang yung puno niya. And alam nyo ba, after nitong sugarcane doon sa dulo, andun yung andun yung kubo ni Sarah. Yeah, and pag tatawid ka ng ilog dito from sa bahay ni Sarah, and tatawid ka ng ilog, mararating mo na yung kubo ni Shinzo, di ba? Parang magkapit-bahay kami, pero yung pagka-kapit-bahay namin is medyo malayo talaga siya. So gustong-gusto pala ni Papa na lagyan to ng semento dito, kahit ano lang ba. Simpleng semento lang yung malagay dito. Importante mas mapatibay pa talaga natin siya, and
Ito pala yung mga atip na gagamitin nila, oh. Ayan. I don't know magkano to. Yan, oh, sobrang tibay din. And madami pa talaga siya kasi nga medyo di pa talaga siya nakakalahati. Ayan, oh. Or nakakalahati na. Parang gano'n na nga. And may mga tira pa palang kahoy dito. Or we called it tabla. Yan. Sobrang titibay. So I hope pag may budget na tayo, malagyan na natin to siya ng semento. Kahit konting semento lang, di ba? At least naman. And si Papa, andito na pala siya sa kubo ng auntie ko. Nagpahinga muna siya dito. Yan. Kasi nga kakatapos lang din naman nila nagpanday. Parang siya na yung naging helper ng aming worker din. And yung nagtrabaho pala or nagbuild sa aming kubo, mga relatives lang din namin. Patagpila ganing adlaw sa imong kuan, panday? 700. So 700 pala per day yung taga panday. Libre merienda. Free na yung merienda nila. Libre merienda pa. Yan, ganun. 700 per day. So, di ba, laki talaga ng babayarin mo. Pila na siya kada nagtrabaho? Duha na. So, 2 araw na siya. So, nakabayad ka na ng 1,400. 2,000 na ako nata. 2,000? 2,000 na daw yung nabigay ni Papa sa panday namin. Kasi babalik pa siguro bukas or next day. Ito na lang magpanday sa silong niya. Iwa na ko yun. So, sa baba, si Papa na lang daw magpanday kasi nga naubusan na kami ng budget and also madali na lang naman gawin yung nasa ilalim. Ang importante makaya na ni Papa gawin or di na siya aakyat ganon.